Ang hirap din ng sitwasyon ng mga under investigation at saka ng mga followers ng mga plano at ginagawang investigasyon ng International Criminal Court. Alam niyo kung bakit ko nasabing mahirap ang sitwasyon? Mangyari kasi, hindi pa ho natin talaga alam kung ano ang nangyayari. Ang mga lumalabas na mga balita, confidential ang investigasyon ng ICC doon sa di umano ay human rights violation na nakaraang administrasyon. Pag sinabing confidential, yan ang dahilan kung bakit hindi identify kung sino, kung nandito na ba talaga, or sino ang kailang inimbestigahan. Okay? Kaya mahirap talaga ang sitwasyon sa side ni dating Pangulong Duterte, ni General Bato de la Rosa, now Senador de la Rosa, dahil sila po yung nakasalang dyan at silang gustong imbestigahan. Pero ang lumalabas ngayon, hindi rin ho masyadong malinaw kung pinayagan na o hindi pa. Kasi yung mga pahiwatig ng Department of Justice, hindi nila talaga sinabi ng tahasang wala pa dito. Ang sinabi lang ay dapat nakikipag-coordinate sa pamahalaan. So iba po yung dating na ganun eh. Pag sinabing dapat makipag-coordinate or nakikipag-coordinate sa gobyerno, ibig sabihin nandito na. Pag sinabi ng DOJ na wala, hindi pwede. Wala pa sila rito. Ayan ang ating panghawakan. Kaso wala naman nung sinabing ganun eh. Ang sinabi ng DOJ, umaasa sila na irerespeto ng ICC ang ating gobyerno sa kailang ginagawang investigasyon. So, posibleng nandito na, dahil confidential nga, hindi natin alam kung sino ang kanilang inimbestigahan na mga alleged victim ng human rights violation at kung saan sila nakarating na. Kaya kung yung mga gunita, kailan ba ito? Nagbagong taon? O tama, may nagpunta na sa before New Year ba o after New Year? Basta bago pa lang po. May nagpunta na ng Korte Suprema na ibang group na taga-suporta, abogado, identify na maaaring sumailalim sa investigasyon na nahingi ng TRO ba ang inyong hinihiling? Or hinihiling nila na pagbawalan ng ating korte na pumasok ang ICC sa investigasyon. So, tingnan natin. Sa ngayon, wala naman tayong nabalitaan pa sa Korte Suprema kung ano ang kailang desisyon. Kung sila ba'y makikialam, manghihimasok dyan sa petisyon yan. Ang petisyon nila ay huwag payagan na mag-imbestiga rito. May mga proposal pa nga yung iba, sa oras daw na pumasok, ay i-deport dahil illegal ang pagpasok. So, yan ho yung mga lumalabas na balita. Kaya wala pong nagko-confirma kung nandito na o wala pa. Ang sinasabi lang po ng may mga paniniwala at idea sa galaw ng ICC, confidential ang galaw. So wala talagang nakakaalam. Pwedeng gawin nila ang investigasyon nang hindi natin alam kung sino ang kailang kinakausap. Tama naman yung paninindigan ng DOJ na dapat makipag-coordinate sa gobyerno. Kaso kung hindi nakipag-coordinate, anong gagawin natin? Ngayon, ang isa hong pwedeng nakakatawa at pwede rin seryoso. Ang sinasabi ngayon ni dating PNP Chief, now Senador Bato de la Rosa, ang kanya raw pinanghahawakan. Hindi ko alam kung kailan nangyari yun at totoo ba yun. Nangako daw ang ating Pangulong Marcos sa kanya. Yun daw pangakong yan ay kanyang pinanghahawakan. Hindi ko alam kung ano yung pangako. Dahil kasi kung yung mga gunita nung bago nagpasko, ay nagkaroon ng pagkakataon na makipag-dinner ang ilang mga senador kay Pangulong Marcos. At mukhang nabanggit ng Pangulong Marcos sa, hindi ko alam kung formal yon o informal na nasabi kay Senador De La Rosa. Kaya sinasabi ni De La Rosa ngayon, ayaw niya sabihin kung ano talaga yung konkretong sinabi sa kanya, ang kanyang pinanghahawakan daw ay yung pangako ng Pangulo. So silang dalawa lang nakakaalam. Ano ba sinabi ng Pangulo at ano ba ang narinig ni De La Rosa? Yun ang kanyang pinanghahawakan. So in other words, kung ano man yun, verbal yun. Walang black and white na hawak
si Senador De La Rosa na merong order or merong pangako o may binitawang salita ang Pangulo kung ano man yun na pabor sa kanya. Di natin alam. So, tingnan natin. Kaya sabi ko baka biro o nakakatawa kasi na ang sinasabi ngayon ni Senador De La Rosa sa mga interview. Kung nandito ang ICC o tuloy ang investigasyon, ang kanyang pinangahawakan ang sinabi raw ng Pangulo. Kung anong laman yan, detalye niyan, ang Malacanang na maglalabas kung ano yan. Kasi sabi ni De La Rosa noon pa, hindi ko pwedeng sabihin kung ano sinabi ng Pangulo bilang respeto ang Malacanang na maglabas noon. Ay wala naman hong opisyal na nilalabas ng Malacanang kung ano ang napagkasunduan between Senador De La Rosa at ang Pangulo. Kung ito ba ay formal o informal na usapan, ay mahirap kasi yun, di ba? So, abangan lang natin. Isa yan sa mga nagpapainit eh. Kasi nagkadugtong-dugtong ay confidential fund, ICC, pagkatapos yung SMNI na dyan din na under investigation, di ba? Yan po yung mga issue eh. Tapos tinugtungan nga nila yun na may pagka-destabilization ng galaw na hindi naman talaga tama. Kaya nga tulad ng sinabi ko, ay nagwa-warning at kakasuhan ng ating mga pulis at mga otoridad ang mga nagpapakalat ng fake information, pananakot. Dahil yun ganyang klaseng galaw ay nakakasira sa mga potential na mga business community, business sector na maglalagak ng kapital sa Pilipinas. Kasi ang kailangan madinig nila, positibong impormasyon, hindi yung pananakot. Diba? Yun ang malinaw dyan. So, kabang-abang ho po ano po ang pwedeng mangyari. Ganun pa man ang aking may papangako dahil although may mga hindi tanggapin tayo, may mga bumabanat pa nga sa akin, hindi ko alam kung bakit gano'n ang issue, kung gano'n ang kanilang mga sinasabi. Ang akin dito, kung inyong uunawain ang aking pinasinasabi rito, ay tayo ay nakapokus sa pagpositibo. Yung magbibigay ng magandang impormasyon sa lahat, hindi yung paninira. Okay? Yun pong mga naninira, ang ambisyon nun ay personal and political interest. Yung mga atat maghawak ng kapangyarihan. Tayo hindi po ganon. Ang sinasabi ko, pangalagaan natin ang demokrasya sa tamang pamamaraan. Suportahan natin ang gobyerno sa kailang ginagawa. Dahil wala namang gobyerno 100% tama ang ginawa. Dahil kahit sino ang Pangulo, ano man ang gawin nito, merong ayaw, merong nakikinabang, merong nasisiyahan. Ganun po yun eh. Pero kung yung iilang sektor ayaw nung ginagawa ng ating gobyerno, hindi ibig sabihin naman mga agaw na sila at susuportahan ng Pilipino. Never, hindi ho pwede yun. Hindi ganong kababaw ang mga Pilipino. Gusto ng majority ng Pilipino, katahimikan, kaunlaran, development, para sa ating bansa, para sa ating mga anak at magiging anak pa, para sa kinabukasan. Kaya hindi sasama ang matitinong Pilipino sa pang-aagaw ng kapangyarihan na ang hangad nila, kapangyarihan lang talaga.